Ay, magandang gabi ho mga friend. Medyo maganda-ganda na. Pero pasensya ho at nagkikendy ho ako ha. Oh. Hindi naman kagaya ni Basta yung nguya ng nguya. Ako sinisip-sip lang, diba? Bigay ho tayo ng reaction dito sa posibleng mangyari sa Senado pag nandoon na ho ang itong kaso ni Sayad. Si Senator Dick Gordon. Pakinggan natin siya ha. Alvin El Chico po kausap niya ha. Partisan expected when VP Duterte's impeachment. Good morning, Alvin, at sa lahat ng mga nanonood sa inyong palatuntunan. Opo, ay kayo po, I'm sure, nakamonitor din po sa mga goings on dyan sa Kamara, po. And for today, ang i-discuss po ay tungkol doon sa diumanoy threat ng Vice President sa Pangulo, First Lady at former House Speaker. Ay, anong expectation ninyo for today, Senator Dick? If I understand your question correctly, ay lalabas certainly nila yung mga sinabi ng Vice Presidente. Kahit na wala siya doon, ilalabas yung mga sinabi niya na pagbabanta at iba't iba mga issue na niraise niya. At yun ay napaka-serious, kaya pagkatapos yan, I suppose makakaboto na lahat yung mga congressman. Kailangan may pasa na sa buong plenary so that the impeachment process can start. Tama, opo. Pero kayo ba kampante kayo na makukuha nila yung magic number daw na 106 sa buong plenaryo, po? Hindi pa po yan today, po? Kasi tatapusin nila yung lahat ng articles of impeachment. Most probably daw... Yun ang yun ang mga talagang nakakalumong tanong Kampante ba kayo na makakakuha sila ng magic number na 106 out of 300 congressman, no? Puta, sa liwanag ho ng mga dibidensya, siyempre automatic na yan na makakakuha ng 106 yung kongreso na yan. Sa butuhan pa nga lang, 51-0 na 53-0, mga ganun Di ba? Ang problema dyan, yung kung sino yung ungas na hindi boboto para ma-impeach si Sayad dyan sa kongreso. Pero kung doon sa maramang na makakakuha siya dyan. No? Tuloy natin. Unang linggo ng Mayo pa yan, yung botohan. Are you confident na makukuha nila yung boto at matutuloy tayo sa trial sa Senado? Alam mo, masudi yung mga charges Saka mukha namang maganda yung pag-handle ni Congresswoman Listro, maingat siya. At ang may problema dito ay hindi pagdalo ni Vice President sa kanya babalikwasyon dahil certainly hindi niya nasagot yung mga tanong. Kaso nga, Senator Gordon, ang sinasabi nila Sayad, ba't ako pupunta dyan? Bias kayo dyan. Ba? Hindi ako pupunta dyan. Bias kayo dyan. Doon ako sa Senado. Yun ang hindi bias. At parati lang may mga pinalalabas, itong mga yung mga kapatid nito si Sayad na binibili, pinipirahan itong mga kongresista at saka mga congresswoman, congressman ng administrasyon nitong di ba sabi pa nga nito si Pulong, na si Charis daw ginagapang itong mga kongresista. Mantakin mo mga aligasyon yan. Saywar ho yan Saywar ng mga bugok. Sila ang gumagapang sa Senado, ang nilapalabas nila, gobyerno ang gumagapang para ma-impeach si Sayad dahil pinupolitika. Mga ganun, putang ina. Lulusot lang ho yan sa tanga Pero ang dami nga hong tanga Tuloy natin si Senator. Kaya lalabas yan, malakas ng public pressure. I think over 85% of the people want to see the impeachment to go on. So I think mahirap tumanggi dyan at mahirap maging partisan dyan. Opo. At saka pag umabot po ito sa Senado, yan muna yung track natin bago yung legalities tungkol doon sa pagbubukas ng mga records at saka yung complaint ni Attorney Manasseh Carpio. Po? Pag napunta sa Senado, sa basa mo lang ngayon, Senator, makakakuha ba sila ng 2/3? Kasi pinag-usapan namin yan sa TV Patrol. Sabi ko, paano malabong makakakuha ng 2/3 yan? Makakakuha na ulit? 2/3. Hindi ba sa Senado, ang kailangan mo for conviction, 2/3 vote, right? Yes. Well, it has happened before. Yan ay nasa sa konsensya ng mga senador yan, no? Dahil... yun ang problema. Senator Dick Gordon, konsensya ng mga senador. May konsensya ba yan?
Mga senador na yan, ha? Nagpahiring nga sila eh. Para talakayin ang pagpapauwi kay Digong dito. Para pauwi na si Digong dito. At nanalo sa mga gunggong. Payag sila. Nanalo sa Senado. Nagbutuhan ng mga gago. Na pauwi na ng ICC si Digong dito at house arrest na lang dito. Di ba nangyari? Matay mo nagsayang ng pera para lang doon? O may nangyari ba? Gusto na ipakita ng Senado ng Pilipinas na accepted pa rin siya ng mga Pilipino. Ibalik nyo na rito. Parang ganun eh, di ba? May naririnig pa ba kayong bring him home? Wala na, di ba? Ngayon wala na. Tuloy natin kay Dick. Nakita mo yung nangyari kay Chis Escudero. Pinakailaman niya na medyo nasira si Chis doon sa kanyang interpretation ng fourth wheel. Gusto ng tao magkaroon ng closure dito. At kung ito ay tatakbuhan ng Senado at dapat talikod sila diyan sa sistema yan, mahirap pumarap sa tao na kayo ay hindi nagdesisyon dito sa napakasela ng mga kaso. Ang daming nakalagay doon sa lalabas sa articles of impeachment. So, ibig sabihin, Senator Dick, hindi pwede na ibase mo lang ngayon sa dating actuations ng mga senador. Kagaya halimbawa, sabi nung iba, si Bongo, Senator Bongo, ay hindi yan tatalikod kay Sara. Senator Amy, Senator Bato, Senator Marcoleta. O di makukuha din nila siyempre si Senator Chis, Senator Jinggoy, Senator Villanueva. So kumbaga parang ang kailangan mong boto sa Senado ay at the very least ay Bilyar pa. 16, hindi ho ba? 16. That's correct, sir. So, well, alam mo, yan ay Di ba yan ang nga sinasabi ko? Magkakagulo talaga yan eh. Dahil, kaya nga ganyan gumalaw sila si Sayad, na kung saan lang nagpupunta eh. Maski na may hindi sa atin. Nag-ribbon cutting pa yata sa Laguna nung panahon na dapat nandun siya sa Kongreso para humarap sa Wala akong kwenta sa kanya. Kumbaga sinasabi niya itong magkampo ni Digong na pamilya niya. Ginagapang yung Kongreso ni Charis daw, Charis, anak ni BBM, di ba? Yun ang ginagawa niyan, Charis. Bastos nga mga putang ina eh. Pero ang katunayan niyan, tapos na sa Senado. Mantakin mo mga boss. Pag yan inakwit sa Senado, ang daming pinagmukhang bobo itong mga putang na senador na to na umakwit dyan. Bakit? Ang katwiran ng mga animal na yan, kung sa Kongreso nga ang dami namang hindi nag-impeach dyan eh. Mantakin mo, kailangan 200 mahigit ang kung sakasakaling, yun nga lang ang makuha. Pero sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, baka 160 plus. Pero kung ako tatanungin mo dyan mga boss, sa liwanag niyang putangin ng mga ebidensya na yan, na sinasabi lang bias, ang putangin na, hindi na, dapat yan, lahat yan sa Kongreso, boboto na yan to impeach sa Sayad. Unang-una, may sira sa ulo. Saka nakakita ang Vice Presidente pagbabantaan ng Presidente. Huwag mumurahin mo. Di ba? Masyadong hayop itong pamilya na to para proteksyonan ng mga hayop din, kapwa niya hayop, di ba? Yun ang pagbabasihan ng mga gunggong na senador sa kanilang magiging desisyon. Yung magiging desisyon ng mga hindi umimpeach. Sana mali ako yung hindi umimpeach diyan kay Sayad sa Kongreso. Kaya dapat sana para mahirapan itong mga gunggong na senador na to, dapat ang Kongreso talagang overwhelming. Kung 300 plus sila, dapat mga 259 o 260 ang mag-i-impeach kay Sara para mahirapan. O baka sinasabi ni Senator Gordon na magkaroon ng konsensya itong mga animal na kasama ni Sayad sa Senado. Yun kung hindi pa yari ang komida China. Di ba? Sino ba hindi na dapat bayaran dyan? Kung sakasakali si Bongo, libre na yan. Si Bato, baka makaboto pa si Bato. Kapal na mukha ni Bato. Puta na, pinanood ko.
si Enzo Recto kanina, si Atty. Enzo. Ang abogado pala nito si Bato. Putangin na to si Kawatano. Si Bato. Bongo, Kawatano. Baka pati yung kapatid ni Kawatano. 2, 4. Yun pa. Si Kimo. 5. Si Villanueva, 6. Escudero, 7. Yun pa. Malamang si Lapid, 8. Yun ba? Ito ba? Isa na lang Villanueva, 9. Tapos na. Yun kaya talaga dapat ang mga Pilipino. Maghanda na ho kayo. Talagang ito, magiging people power to parang kay Erap. Ang magdi-decide talaga dito. Kalye. Hindi ho yan Senado. May bago na namang ano pala ngayon, yung Portway. Pinanood ko kanina kay Atty. Mel Santa Maria. Ang sabi raw ng Supreme Court, yung Portway daw, pwedeng madali, pwede rin matagal. Depende ka sa binibigay na namin sa Senado ang desisyon dyan. Pwede nilang padaliin, pwede nilang patagalin, pahabain. Utangin na, yun ang mabigat dun. Liwa-liwanag, sabi na nga sa Webster Dictionary, yung Portway, dali, agad-agad. Pero binago na naman ang Korte Suprema, iba, hindi agad-agad. Pwedeng agad-agad daw, pwedeng hindi rin. Yun na sabi. Putangin na, di patay na naman yan. Nakusus ko na. Mahaba ho yan. Puta. Mahaba pa ho yung mangyayari na yan. Tsaka yun nga, anong sana mali ako. Gulo ho yan. Mantangin mo palalabasin itong mga gunggong na senador na to. Kung gaano kabobobo. Yan sila, Atty. Mel Santa Maria, Risa Isguera, Shell Magno, Igon Cayosa, Antonio Carpio, mga justices ho yan, nagsasabing napakalakas ng ebidensya para yan si Sayad makonvict. Pero dahil nga mantakin mo, magiging judge si Kimo, magiging judge si Leon Guerrero. Ano alam niyan? Sino pa judge? Putang ina. Judge si Bato, judge si Bongo. Tapos yan. Pakinggan pa natin si Senador Gordo. Kasi ng bagay na tingin ko ibang sila mo talagang boboto yun kahit anong mangyari. Kapag this is a political act insofar as many people are concerned, the senators are concerned. So you can more or less say, una, darating ba si Bato? May issue pa sa kanya, no? Pangalawa, napakalaki ng pressure kay Bongo because ang pagkatingin sa kanya ay talagang tao siya ng dating Pangulo. At hindi ako magtataka kung siya boboto laban sa recommendation to impeach and to remove the president, the vice president, no? Yung iba dyan, pwedeng bumagon, magbagong puri, pero certainly kung napakalakas ng ebidensya, yan ang nangyayari. Nakita mo kung nung kay President Estrada ay talagang kumontra sila doon sa agos ng tao, ay talagang nauwi sa impeachment on the streets. Nagprotesta mga tao at yan ang hindi maganda. Mga tao, dapat yan ang mangyayari. Pag kumontra itong mga gunggong na senador na to, na pinasisweldo ng taong bayan, pero pinoproteksyonan, Duterte. Tawag natin na gross dereliction of duty na talaga yung gagawin nila, na talagang alam nilang kung sakasakali may ebidensya at tatalikod sila doon, talagang nakikita mo na talaga na nagiging partisan. And to be sure, dapat expect ng mga tao may partisan na gagawin yung mga dating tao mo ni President Duterte, no? Pero kung napakalakas talaga ng ebidensya, may hirapan na yun. Depende na sa pagpalaki sa'yo ng magulang mo at pag-aaral mo ng batas at yung sinampa mong oath. Pagka ikaw hindi mo ginamit yung talagang ang unang-unang nakalagay sa
sa impeachment ay kailangan talagang fair lahat, no? At walang discrimination, no? Paano fair nga, Senator Gordon? Ngayon pa lang naglalabas na si Baba. Na ganito, ganito, si Cayetano, talunin nyo na lang yan. Ba't hindi na kailangan i-impeach yan, talunin nyo na sa eleksyon. Mga ganun na ang daldal ng mga putang ina eh. Di ba? Talagang mga demonyo eh. Kaya nga di ba sinasabi ko, pag si Sayad nakalusot dito at nakatakbong presidente, milagro ni Satanas. Ganon din yung tatay niya doon. Pag yun ay nakalaya, milagro ni Satanas. Kaya pagka yun ay bumalikwas ka dyan, malalaman ng tao kung anong klase deputado ka ng tao, no? Opo, kasi nakita mo yung, for example, si Senate... Sa totoo lang mga friend, wala na ho, itong mga hype na ito, wala na ho sila pakialam sa sasabihin ng tao. Dahil ang tao para sa kanila, binibili lang. Para sa kanila, mas marami kang kwarta na pambili ng boto, tsak na ikaw ay panalo. Pag meron kang konsensya, wala kang pera, kung ang kapupulutin. Di ba? Ang daming tumatakbo na may konsensya, Heidi Mendoza, BP Leni Robredo. Ang linis-linis. Parang tubig sa lampaso. Ang nanalo, itong mga ito. Hindi ba sa panalo, ha? Utang ina. Landslide. Tignan mo? Ewan ko. Wala na ho yung tao sa kanila eh, yung mga demonyo. Hawak na namin kwarta, pambili ng tao. 500, 1,000, panalo na kami. Di ba? Yan ang mangyayari dyan. Sana mali ako. Sana nga may konsensya pa itong mga putangan to. Robin Padilla, wala pa mang trial, dati na niya sinasabi, hindi ako tatalikod sa mga Duterte. So, doon pala malalaman mo na kagad na, ito kahit gaano kalakas sa ebidensya ipakita nyo dyan, hindi yan buboto for the ouster or for the removal of the Vice President, sakaling malakas nga po yung ebidensya. Yung uunahan sila eh. Dahil alam mo, maaaring may mangyari dyan sa mga yan dahil ito, historical itong nangyayari ito, no? Pero mo, talagang tinutukso halos ng... Etong si Dick Gordon, ano to eh. Chairman din to ng Blue Ribbon Committee. Marami rin itong hinawakan dyan sa Senado na walang nangyari. Diba si Duterte nga, diba, nandun si Trillanes. Pinapahubad pa tong si Pulong dahil maraming akusasyon si Trillanes eh. Na nabaliwala nung eto si Gordon na may hawak eh. Sila Las Cañas, sila Matabato, nag-testify sa Senado. Nababoy lang eh. Walang nangyari. Mabuti ka mayroong International Criminal Court kung bakit naman. Hanggang ngayon, hindi pa tayo magbalik dyan. His Excellency. Oo, nakikita mo na nangyayari. Kung wala yan, di puta na, patay tayo rito. Hanggang ngayon, baka wala ka na sa pwesto mo. Kung hindi mo pinatakip si Digong. Baka tapos na. Sa dami ng kwarta niyan. Si Trillanes ka, binibigyan na 1 bilyon para manahimik eh. Sabi ni Trillanes yan, di ba? Si Trillanes na yun. What more? Baka pati itong mga AFP general na ito, nabibigyan, pero ayaw nilang tanggapin dahil matibay ang kanilang pananalig na mahirap para tumalikod kami rito at iupo namin ang isang halimaw. Tsaka mahirap sa mga sindikato. Tingnan mo yung mga pinakinabangan nila. Nagdidiin sa kanila mga friend, yung mga pinakinabangan din nila eh, na binigyan ng kwarta. Garma, Las Cañas, Matabato. Sino pa? Marami pa eh. Meron pa isa eh. Marami eh. At saka yung paulit-ulit no mga boss. Kung talagang walang kung talagang matibay yan, bakit hindi sampahan ng kaso si Trillanes? Lahat sila, nilalahat na sila eh. Paano sila magsasampay? Totoo sinasabi ni Sani Trillanes. Diba? Tuloy, Dick. Vice President. At pinagmamalaki niya na malakas siya. And besides, makikita mo, yung mga nakaraan, napakalakas ang loob ng mga Duterte. Yung, katulad yung nangyayari ngayon sa Hague, lakas ng ebidensya na
talagang hindi nag-blink yung committee, yung ICC, at talagang sinabi tutuloy yung kaso, no? Kahit na maraming demo. Yung mga nangyaring nakaraan na magpa-partisan ka dyan, naku, napakasela niyan. Talagang baka hindi ka napatawarin ng tao. Pero hindi ako magugulat kung talagang magiging partisan sila eh. Sapagkat Talagang hindi ka gulat-gulat, di ba? Sa Senado nga eh. Di ba? Wala na si Digong, binubuhay ulit yung Parmali, mag-iimbestiga ulit. Ano nangyari? Ayaw magsipirma ng mga senador dahil dawit daw si Digong. Wala nang nag-imbestigasyon, di ba? Ano nangyari? May nakulong ba? Diyan sa mga magnanakaw sa Parmali? Wala. Maliban to sa Law ba yun? Si Law. O, nagpiyansa, dilaya na agad. O, ang daming bilyon-bilyon o yan. Wala akong nangyari. Kaya ako malambot eh. Tuloy. hindi ko alam kung kamangdag meron pa ang Presidente Duterte na nakaraan na magagawa nila yung kanilang pag-uugali dati. Katulad si Sara Duterte, nung araw tahasan ng bugbog ng sheriff. Di ba? Talagang sokdula yan. Nakikita mo, kababaeng tao, ng bugbog ng sheriff. At pagkatapos kung titigyan mo yung kanyang actuation, hindi mo pwedeng parang binibiro-biro yung pagtitreten sa Pangulo at sa lahat ng mga tinuko niya, pati First Lady, pati sila Romualdez, no? So talagang ito labanan talaga ng conviction mo, ng konsyensya mo, at sisitahin ka ng tao dyan, depende sa pag-iisip ng tao, sa pagdanasa ng tao magkaroon. Ang naman problema natin palagi is our failure. Ang tao, kung sakaling sisitahin tao, ngayon pa lang, kung sakaling i-acquit nga nito mga gunggong na senador nato, yan si Sara Duterte, dapat ang tao talagang parang people power na talaga yan, kagaya nangyari kay Erap. Hindi pwedeng puro daldal na sila daldal doon sa labas sa Senado. Magkakapilang yung mga animal na senador na yan na nag-acquit dito kay Sara Duterte para makatakbo. Tsaka marami pang dapat pwedeng kasuhan ng criminal yan eh, di ba? Bakit ipipilit niyo impeachment ng dadakay sa butas ng karayom? Ang liwaliwanag ng kaso. Ba't di nyo sampahan ng kaso? Graft and corruption, lahat nandyan na, threat. Hanggang ngayon, tagal na ang dami na sinampan ni Trillanes, wala pa rin nangyayari, nakalalaya pa rin. Pinagmumura pa rin ng mga Duterte si PBBM. Ulo na, si Baste. Ulo lang ni Marcos, puta lahat. MBI, DILG, gumalaw kayo Hindi pwede ganyan. Our gross failure to enforce the law. Kung hindi natin i-enforce, wala na tayong talagang mukhang ipapakil sa sarili natin mga anak na hindi natin magampanan yung tungkulin natin na magkaroon ng katarungan. Kaya marami, ako kasama na dyan, yung mga pinapatay ng mga magulang, yung pinapatay ng mga tao, wala tayong nakukuha ng katarungan. This is really a test for the country. Na kaya ba natin talagang enforce yung law, parusahan ang dapat parusahan. Kasi pagka hindi ganyan, lalagapak tayo. Ako kagagaling ko na isang araw sa Hong Kong at nakita mo ang layo-layo-layo na nang narating ng Hong Kong yung rule of law. Kahit na communist nation na yan ngayon, nakikita mong pinapahirap yan. Dito, ang daming mga nagtatago ng mga tao, hindi mahuli ng mga otoridad. Huwag naman magalit sa Senator Bato, pero ako nagtataka, paano ka tumatagal na hindi ka pumapasok at nagtatago ka at tumatanggap ka pa ng sahod? Paano talagang palakasan na talaga pakapalo na talaga Talagang pakapala ng mukha, Senador Gordon. Yung mga mag-anak niya, patuloy pa raw sahod doon sa Senado eh. Maski nawala siya eh. Mantakin mo. Wala na talaga. Apog, kung ang mga congressman natin, ang mga senador natin, magpapakita ng ganyang klaseng partisanship. Tama. Isa na lang, Senator Dick. Anong posisyon mo dun kasi si Attorney Manasseh Carpio nagsampa ng kaso eh. Sabi niya, ba't niyo ako dinadamay-damay dyan? Private citizen ako Hindi niyo dapat binubulgar yung mga bank transactions ko. What do you think? May basis, may punto siya na magreklamo sa korte? Lahat may karapatan magreklamo sa korte, pero malinaw, ang impeachment is a constitutional act. Talagang sovereign act yan. Talagang
Kaya pati yung tinatago sa bangko, pwedeng buksan yan. At yan palay ko, hindi papatok even sa Supreme Court ang sinasabi nila yan dahil ang tendency ng tao pagka ay na ko-corner na, lahat gagawin para mapigil yung trial sa kanila. Nakalagay naman pagka conjugal property, kasama yan Dahil kaya nga statement of assets and liabilities, sinatapan yung butas sa pwede ka makapagtago. At kung nakalagay doon sa pangalan ng asawa mo, kailangan paliwanag mo, otherwise unexplained wealth yan, no? And lalaki ng amounts Nakakagulat talaga yung amount kung paano nagagampalan yan. At yung kanilang style na hindi humaharap at dinadaan sa publiko, sa allegedly popularity nila, napakapangit na kudyat yan ng isang leader na hindi mo sasagutin yung parang kang above the law. Oo. Nobody is above the law. And you're turning your back against your oath. Anong nobody is above the law? Sinasapak nga lang nila si sheriff O, di ba? May nangyari ba? Wala. Na ngayon lang nakakita si sheriff, sinapak. Nagpiperform ng duty niya. Parang tuloy, para na lang lumang kanta na yung public office is a public trust. Wala na tayong respeto sa mga values. Yun ang kailangan dito. On trial is the Filipino people. Whether they can accept upon themselves to punish, mas parusahan nila yung dapat parusahan at hindi tatalikod sa tungkulin na dapat kahit anong taas kung darating ang araw ng katarungan at yung mga leader natin, so-called, pagtatalikuran nila, naku, talagang wala na talagang tayong kapag-pag-aso sapagkat that has always been the bane of our problem, hindi ma-implement ang batas. Very well said. Maraming salamat sa insights mo. Senator, mabuhay po kayo. Paano mo implement yung batas? Hawak nga nila yung batas. Nitong sindikato na ito. Nunta kami portwit, naging portwit. Tsaka yun nga, sinasabi nila mga friend. Yung kay Corona, walang dinaan ng due process sa Kongreso. Diretso. Nagbutuhan ng diniretso Senado, doon na natapos. Hindi kagaya na itong si Sayad. Lahat ng pagkakataon binibigay. Pero lahat, binabalahura lang ni Sayad, etong Kongreso. Diba? Mag-collab na ho tayo mga friend. O kalat niyo. Bata yata ni ano ito Hindi kaya ito nandun sa Chicago. Doon sa club ni ni Mike Diferencia. Ang galing o kalat niyo. Tamo. Ayokong patugtugan kalat ni baka mamaya dito. Maka-copyright na naman, wala na dito sa maka-copyright pa Kita mo yan, lahat niya. Talaga lang. Di Luna. Yan. Nak ng patay. Patay tayo dyan. Panderby yan, kalat ni. Itsura na yan Lahat ng kikig, aabutin mo dyan. Ulam na tayo, naku. Kalat ni Baya, shout out. Marcelo Santa Ana. Bossing, kamusta? Tagal mo na wala Ikaw, kamusta ka na Librado Ludovico. Ayan, maganda ang boses mo, Karox. Anyway, blessed morning, Karox, and to all warriors. Correct, dami lang si Dutay ni Kibula. Hindi Dutay si Kibaliw. Totoo, dami lang talaga. Pinagtatanggol pa ni Turon Ayoko na pumatol doon pero pinatulan ni Kaenso, oo. Si Turon. Patulan mo may parang may tililing din yun Kalat ni Baya ulit. Good evening, Kasani. Bakbakan mo sila sana Bakbakan mo. God bless your family. God bless kalat niya. B-side, shout out. Bumalik ang boss mo, Xerox. Medyo nga, pero konti pa. Bossing, sabi ni Marcelo Santa Ana. Sabi ni Senator Trillanes, Sara Krung daw. Sungkrung na sila ulit. Marcelo ulit. Hapapamura si Bossing. Paano hindi makapamura maputa yung mga to? Marcelo ulit.
Ano to? Bihira na ako mapanood ng vlog mo, boss, pero ngayon araw-arawin ko na ulit. Oo. Busy ka ba, Marcelo? Marcelo ulit, oh. Yung kay Bongo, yung kay Bongago, na totoong burado na baka yung kay Pulong, burado na rin. May marka yan, kasi pag nabura yan. Pan Peter, shout out. Nanood ako tayo sa Psychic Tarot Maestral, ganda. Isang tarot card reader. Basahan niya, mga Duterte talagang maikli daw ang yaman ng mga, at may isang religion group na mabubulabog. At yan na nga siguro ang KOJC. May mga pera pa daw na ibinabaon sa lupa. Totoo yan. Tsaka nakikita ninyo, di ba? To si Kibulog na to. Pinapakita yung mga miyembro niya. Naka photoshoot na naglalagay ng abuloy doon sa harapan ng altar ni Gago. Pero yung naglalagay, sige, balikan ninyo. Ayoko na lang hanapin. Ang mga naglalagay na sobre-sobre daw. Nakasobre, Ang dami. Puro bata. Niloloko lang talaga dito mga hayop na ito tao, so baka sobre lang yun, walang laman, May makita lang na pumipila yung mga bata, nilalagay ng abuloy. Magaling talaga ang mga utak na mga puta na totoo. Jose dito mabait, shout out, Miguel Edwin Mike, shout out my friend. David Aldi Mendoza, good evening po, Karox. Buti naman po at okay ng boses inyo. Sa susunod po ay hinay-hinay lang sa correct. Hinay-hinay lang ang concert. At nang di kayo mamamaos ulit. Joke lang po. Mabalik po tayo kay Kibbs. Yan din po ang isa sa mga topic ni Idol Badcaster. Sinabi ni Sentry na Duterte talaga ang mga yaman ni Pacquiao. Oo. Ako dati sinasabi ko lahat yan. Kasi nga, para kang nagsilbi sa demonyo Lahat ng gusto mo magiging iyo. Pero hindi ka pwedeng mag-asawa. Mga marako ka lang na mamarako dyan. Pero hindi ka pwedeng mag-anak. Dahil worst comes to worst, akin lahat yan kapag nag-asawa si Kibuloy, di kakalat. Kung nakapag-asawa na may utak, di may pa. Masyadong matindi itong sindikato na to. Itong Davao Mafia na sinasabi, matindi talaga. Kaya nga siguro yan sila Skanya sa kasi Matabato, lumabas na yan Dahil nakaamoy na sila, na hindi na sila kailangan ganunin na sila. Kaya nga to si Kibbs, medyo delikado pa ito pag nagkamali, may yung digong, may kamandag pa kaya niya magpapatay pag di ba si Madriaga nga, pinayayari di ba? Pinayayari si Madriaga, di ba? Ikaw pa, Kibuloy. Dahil yung mga eroplano at helicopter daw ni Kibbs, kuno, ay mas madalas gamitin ni Gongyo at mga anak nito kaysa kay Kibbs. Kaya nga po, di ba, napag-usapan din natin na kaya bawal mag-asawa at magkaanak si Kibbs ay magkakaroon ng kahati sa kayamanan ni Duterte na kunwari lang na kay Kibulog. Di ba? Yun nga yun Matalino si Digong. Parang ito si Kibbs na ito, bantay lang tong gagon to doon sa mga ari-arian ni Digong. Nakulapog. Kung di siya lumabas babalitan ni General Torre yung buong kingdom Kaya tinimbre siya, lumabas ka na gago, gibiro yan. Nagtataka na sa gobyerno to. Kinukuha na ng Amerika, ba't hindi pa ibigay doon? Ang daming kaso doon ni Kibuloy. Ewan ko ba? Parang may tamang tuta ako, ba't Si Bato naman, anak ng putang inang yan, nananahimik na damadalo-dalo sa Senado, ang gago. Kalahin mo pinagsabihan na may warrant of arrest na. Parang sinabi na magtago ka na Kaya yun, ang gago. Maski sinasabi na ng ICC, wala pang warrant of arrest. Wala, di naniniwala si Bato Ang pininiwala ni Bato, si Boying.
Nagsabi, meron ka ng warrant of arrest me. Tangina, ewan ko. Gagalit na naman si Tia Deli nito eh. Mary Lebron, shout out ah. Pearl, shout out. Xerox, dapat yan, paimbisigahan din yung kingdom ng kasamaan ni Kibs at Digong. Dapat talaga, Pearl. Dapat talaga. Kaso nga itong sinasabi, malambot. Sa kukuha ng putang ina, kayamanan niya si Kibs na yan. Mahirap nga lang dati gago. Oo. Makyat sa bundok ang ulol. Pagbaba niya, sabi niya na siya na raw appointed son. At pinabayaan na siya ni Digong na, sige, bahala siya dyan. May mga lupa nga kinamkam eh. Di ba? Oh. Pero si Digong ang dumiskarte. Oh. Pearl ulit oh. Xerox, baka sinasabi niyang ipapatay siya yung sinasabi niya sa kabuangan niyang speech na kinukulam na daw siya. Yun nga, buong talaga eh. Udelia Alpilor, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Xerox talaga, pero ganun pa man, totoo po, lahat na sinasabi mo. Para sa akin, sir, Xerox, asa pa rin ako na hindi pa hintulot ni Lord na mahulog sa kumunoy ang ating inang bayan. Dahil sobra talaga ang kasamaan ng mga Dutertaning. At salamat, sir, okay na boses mo, basta manalig po tayo sa Diyos. At sana, Sentry Torre, matibag, saludo po ako sa kanila. Yan po hangganan nila. Xerox, ingat po tayong lahat and God bless po. God bless Rodelia. Ramon Valencia, shout out. Bossing, sayang nahuli pa. Huh? Bossing, sayang nahuli ang payo ko sa ubo mo. Dati, yung anak ko na bunso, hindi mawala yung ubo. Private hospital pa dinala, pinag-cap syrup pa. Hindi rin gumaling. Yaya ng anak ko, pinayo subukan daw ang dahon ng ampalaya at isapaw sa kanin. Tapos pigain sa kutsara at inumin. Pag suka ng anak kong bunso, sama na yung plema. Kaya hanggang ngayon, sa pamilya ko, yun ang gamot namin. Yun nga lang, mapait ang lasa, pero tinitiis lang. Oo. 3JC ulit oh. Xerox, hindi adobo, kundi paksiw na yung lalamunan mo. Ano to? Herminio Heronimo, shout out. Maraming salamat, Xerox, sa napakagandang komentaryo na sana ay magbukas sa isipan ng mga gago nating kababayan na siyang pahamak sa ating bayan. Wala mga ano na yan. Ano to? Seniors. Eddie Restain, shout out. Minura nga ni Digong ang Diyos, di ba? Yun nga, sirauna ito. Elizabeth Iscario. Good morning, Xerox. Sa tingin ko din, yung si Kibuloy na yan, lahat ng assets niyan, kay Digong. Oo, lahat yan. Paano yan makakakuha ng ganyang kalaking pera sa ari-arian? Di ba? Isa pa, bakit ipauubaya niya kay Digong ang lahat ng ito? Kahit siguro grade 1, di maniniwala sa mga sinasabi niyan ni Kibaliw na yan. Kumilos dapat ang gobyerno na yan. At imbestigahan yung nasaan galing ang yaman yan. At kumpiskahin yan. Dapat! Share nyo to. Para makarating to dyan sa... May makarating sa... May anak-anakan ako dyan sa... nasa Malacanang. Si Aboy Paraiso. Pero kung minsan pinapadala ko sa kanya. Tinatanong ko, wala akong pag-asa. Ito, Aboy. Itong mga hayop na to. Pinapadala ko yung nagbumura kay Eli. O, di ba? 3JC po nito. Xerox, 1+1 lang naman ang sagot sa mga kayamanan ni Kibs. Alam natin na di yan kanya. At lalong napatunayan ni Kibs na hindi nga kanya yung yaman na yan ng si Gongdi ang ginawa niyang tagapagmana ng kanyang KOJC, ang administrador ng KOJC. O diba, simple lang naman. Diba? Kaso nga, tayo, yung daming tanga. Ha? David Ali Mendoza. Nagalit nga si Tony Toron
kina Sentry at General Torre. Patunayan daw nila kay Digonggong yung eroplano at chopper sa KOJC. Bobo talaga yan eh, David. Paano patutunayan? Ugok ka pala nakapang... Pinangalan nga dyan. Turon. Pinangalan nga dyan kay Bulog yan. Ngayon, si Kilo. Di administrador na si Duterte. Di kanya talaga yan. Si Turon. Ayaw nga ito dahil parang kausap ko lang dito si Kimo eh. Ugok talaga itong utorni na ito. Kung ikaw ba isang politiko, ay ipapakita mo ba ang mga tagong yaman mo? Natural, hindi. Kaya ang ginawa ni Kibbs, na administrador, si KOJC, si Digonggong, para malaya si Digonggong, magawa ang gusto niya sa magamit sa mga propiedad ng KOJC. Yun lang naman ang alam natin. Baka may iba pang kasulatan na ibinigay na mga Duterte sa buong kayamanan ng KOJC. Lalabas din naman yan sa katotohanan sa tamang panahon. Ngayon ang tamang panahon eh. Kaya lang, ewan ko itong gobyerno. Kala ko na presyo na yung asset ni Kibuloy. Ba't di nyo pa bakbakin yan? Simple lang naman yan eh. Paano mo nabili to? Saan pera? May paper trail naman yan eh. Di ba? Taki may indoor arena, puta pinapatayo. Pinakamalaki arena sa buong mundo, 13 billion ang halaga. Ang yan. 3JCO ulit. Ay, teka muna. Patingin muna kita, Sir Rox. Salamat sa ating Panginoon Diyos at gumagaling na ang malat mo. Konting tiyaga pa, prayer pa, para tuluyan ng gumaling ang malat mo. Ituloy mo rin yung ritual mo sa pag-inom ng kalamansi na may lemon. Kalamansi na may honey. 3JC ulit to. Alam mo, Xerox, hindi mahina si BBM. Matyaga lang siyang maghintay ng tamang panahon. Ganoon. Si FL Lisa, hindi yan stupid para hindi gantihan ang mga nagbaba sa kanila at nagpapakalat ng mga fake news at lalo na ang pagbabanta ni Sara sa buhay niya. Abogada si FL Lisa, alam niya ang gagawin pero nagpapadama lang yan. Di tulad ng mga Duterte na bara-bara kong kumilos. Sana nga, friend, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Sabi Tia Delio, Xerox, ano pa ba talaga pinagmamaktol ng mga buraot? Sukol na nga. Pilit pang mga nagpapalusot. Gamitan lang naman po yan, Xerox. Buong akala po kasi nila lusot na. At very safe kung gagamitin po sila ng ibang tao para maitago po sa labangan ng koral. Yung mga nadekot po nilang kayamanan mula po sa pinagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Pero di po nila pwedeng maiasahan si Lord. God really moves in a very mysterious way. Kaya nga nagsimplangan po silang lahat ngayon. Kaya masasabi ko na lang po kulang po ang sentensyang bitay para sa mga pamilyang mga halimaw. Naniningil na po ang tadhana. At talagang pag ito pong mga matitigas ang mga pagmumuka at mga sinatong pinalusot at pinaligtas pa itong si Sayad. Xerox, wag po silang intayin ang taong bayan ang maningil po sa kanila. Talaga dapat Dapat nga po yung mga kayamanan na hawak ni Kibulok, pinatatago ng walang yan dutaay, dapat po yan, ma-sequester po lahat. Dapat, kung may pangil, marami po siguro sa mga kababayan natin na nagpauto at nagpatanga sa mga dutaay. Pero siguro po lahat po sila manghang-mangha at di makapaniwala sa nakasasaksihan po nilang puro mga kabulukan ng mga pamilyang dutae, halimaw, mga pusakal na mamatay tao at sobrang pusakal na mga magdanakaw. Ano pa ba po iniintay ng mga may hawak ng batas at pabanjing-banjing lang po sila, mga pusakal na mga magdanakaw? Naku, Xerox, pag di ka naman dinugo sa utak ng mga pinutukan po ng lintik,
Nako eh. Ewan ko na nga sa inyo, mga buwisit. Ubod na kukupad ng mga kilos. Dapat sa inyo, hinahambalos. O asan na ba? Yung sinasabi ninyong nagbabagang mga ungas sa tag-init. Pwe, puro kayo mga pulpul at inutil, mga leche, mga buwisit. Hinam. Mahit ulot kaya daily. Sa umpisa lang tumatawa eh. 3J show ulit po. Si Rox, halos lahat na sinasabi sa Senado, tiyak, mapapawalang sala si Sara dahil sa mga DDS senator. Oo, di ba? Huwag tayong pakasiguro dahil isa lang ang tanging makapagbigay ng totoong hatol. Walang iba, hindi ang ating Panginoon Diyos. Hindi mga senador ang hahatol kay Sara, kundi ang Diyos. Manalig lamang tayo sa desisyong gagawin ng Senado ay ang Diyos ang susulat. Pinapaniwalaan ko yan sa buong puso. Sana nga, friend. Ha? Marilo Pabianak, shout out. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Good at maayos ng boses ninyo. Ayon, nanggagalaiti po sa galit si Turon, kina Sentry at Torre. Dahil sa pagsasabi na imposibleng maipundar yung maluho niyang kingdom. Talagang ginagawa nilang tanga mga tao. Totoo, napanood niyo na pala. Buti hindi ko na tinalakay. Nawa nga po ay tulad ng palagi ninyo sinasabi. Diinan ng gobyerno para makita mga nakatagong karumal-dumal ng kingdom nila. Dami din na loko, politiko, naniniwala na ipapanalo sila ni Kibbs ang pagtakbo nila. Gago eh. Senior, kulto ng demons kay OJC, puro corrupt, dynasty criminals. Senior, ito. Malamang may ambag. Mamayang Pilipino, mga kingdom nila dapat bawiin ng susunod na Presidente, Senator Trillanes, Dilima Ontiveros, General Torre, President, Vice President, prayers. Senior ulit. Kulto, sindikato. Tanga rin ng mga taga-real sa lugar ng Davao. 35 years silang uto-uto. Senior ulit. Dapat palitan ng Central Bank pera papel ng Pilipinas since 28,000 till 2024 para wala ng pakinabang mga ninakaw nila sa Pilipinas. Sana nga. Abay, ang inilagay sa 1,000, yung mukha pa ni Sayad, di ba? Agila raw siya ng Davao. Nilagay sa 1,000 yung agila. Ha? Dolor Garcia, Penay Bingson, Emans Kalolanak, shout out. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas umuli. Ay, nako Lord. Mantakin mo yan, putang ina. Pag inakwit na Senado yan, putang ina, dapat talaga yan, kagulo na. Wala nang iba eh. Pinagmukhang tanga nila. Ang napakamaraming matatalinong abogado, mga dean, mga justices ng Supreme Court, dahil lang sa mga gunggong na senador na boboto ng acquittal. Putang ina. God bless, mga friend.